Noong 1956, isang lalaking nagngangalang George Mueller ang namatay na nag-iwan lamang ng ilang barya sa kanyang bulsa. Ngunit noong nabubuhay pa siya, pinakain niya ang 10,000 na ulila nang hindi humihingi ng pera kahit kanino. Ang kanyang lihim ay nasa isang partikular na salmo na dinadasal niya araw-araw. Ngayon matutuklasan mo kung ano ang salmo na iyon at kung paano nito mababago ang iyong realidad sa pananalapi sa pamamagitan ng napatunayan banal na mga prinsipyo. Pakiramdam mo ay tumatakbo ka sa isang walang katapusang treadmill. Masipag ka mag-ipon kapag kaya mo, pero parang dumudulas ang pera sa mga daliri mo. Bawat buwan tumataas ang presyon, kailangan ka ng iyong pamilya. Lumalaki ang iyong mga responsibilidad at iniisip mo kung saan ka nagkakamali. Manalangin ka, hinahanap mo ang Diyos ngunit tila ang iyong mga panalangin tungkol sa pera ay hindi dinidinig sa parehong paraan. Marahil ay naisip mo, wala bang pakialam ang Diyos sa sitwasyon ko sa pananalapi? O bakit umuunlad ang iba habang patuloy akong nahihirapan? Ang pagdududa na ito ay sumasakit sa iyong puso dahil alam mong totoo ang iyong pananampalataya, tunay ang iyong pagmamahal sa Diyos. Ang katotohanan ay milyon-milyong mga Kristiyano ang namumuhay sa parehong tahimik na katotohanan. Nagtatrabaho sila ng tapat, ibinibigay ang kanilang makakaya. Ngunit parang may hindi nakikitang kisame na nakasabit sa kanilang buhay pinansyal. Parang may espiritual na humaharang sa daloy ng probisyon ng Diyos. Ngunit ngayon nagbabago iyon. Mayroong isang tiyak na salmo na nagtataglay ng susi sa pagsira sa pattern na ito. Ito ay hindi magic, ito ay hindi isang formula. Isa itong makapangyarihang banal na prinsipyo na kapag naunawaan at inilapat, binabago ang iyong realidad sa pananalapi sa mga paraang hindi mo maisip. Isulat dito sa mga komento, I open myself to God's financial wisdom. Ipahayag ito ng may pananampalataya dahil ang katotohanan ito ay inilalabas na sa iyong buhay ngayon. Ang salmo na ito na matutuklasan mo ay hindi lamang isang magandang panalangin, dahil ito ay isang paghahayag tungkol sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang iyong pananalapi at ang tunay na landas tungo sa kasaganaan na nagpaparangal sa kanyang puso. Ang awit ay numero 37 at sa loob nito ay nakatago ang banal na kodigo na nagpalaya sa karamihan mula sa kakapusan sa pananalapi. Isinulat ni David ang mga salitang ito na kinasihan ng mismong puso ng Diyos na naghahayag hindi lamang kung paano uunlad, kundi kung paano uunlad sa paraang lumuluwalhati sa pangalan ng Panginoon. Matuwa ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Awit 37, Bo. Ito ay hindi lamang isang malabong pangako. Isa itong praktikal, makapangyarihang prinsipyo na nagbabago sa lahat. Kapag naunawaan mo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagpapasaya sa iyong sarili sa Panginoon, ang salitang kasiyahan dito ay hindi tungkol sa mababaw na damdamin o pansamantalang kilig. Ito ay tungkol sa paghahanap ng iyong pinakamalalim na kasiyahan sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kinakatawan. Kapag nangyari ito, isang bagay na supernatural ang naisaaktibo. Ang iyong mga hangarin ay nagsisimulang umayon sa mga hangarin ng Diyos para sa iyong buhay. At narito ang lihim na naiintindihan ng iilan, mas ninanais ng Diyos ang iyong kaunlaran kaysa sa iyo. Ngunit alam niya ang tamang landas, ang perpektong timing at ang paraan na hindi sisira sa iyong kaluluwa sa proseso. Ang bersikulo 25 mo ng parehong awit na ito ay nagpapahayag, Ako ay naging bata pa at ngayoy matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanilang mga anak man ay namamalimos ng tinapay. Ito ay isang literal na pangako mula sa puso ng Diyos. Hindi niya kailanman pinababayaan ang mga lumalakad ng matuwid sa harapan niya. Ngunit, para ang paghahayag na ito ay maging isang praktikal na katotohanan sa iyong buhay, kailangan mong maunawaan ang mas malalim na mga layer ng awit na ito. May mga tiyak na prinsipyo, mga praktikal na hakbang na magbabago hindi lamang sa iyong sitwasyon sa pananalapi, kundi pati na rin sa iyong mindset at iyong pananampalataya. Nawala ni Mary ang lahat at naisip na ito na ang wakas, ngunit ang isang simpleng pagtuklas sa awit na ito ay ganap na nagpaikot sa laro. Si Maria, mula sa Cebu City, ay nasa pinakamababa sa pananalapi. Nawalan ng trabaho ang kanyang asawa, natambak ang mga utang,
At nadama niya na parang nakalimutan ng Diyos ang kanyang pamilya. Nagdarasal siya at nag-aayuno araw-araw. Ngunit lumalala lang ang sitwasyon. Nagtanong ang kanyang mga anak kung kailan magiging maayos ang mga bagay at hindi niya alam kung paano sasagutin. Isang gabi, desperado, binuksan niya ang Biblia, humihingi ng salita mula sa Diyos. Doon dumapo ang mga mata niya sa Psalm 37, pero hindi ang sikat na verse ang nakakuha ng atensyon niya. Ito ay verse 16. Mas mabuti ang maliit na mayroon ang isang matuwid kaysa sa kayamanan ng maraming masama. Sa sandaling iyon, may kung anong kumirot sa puso niya. Napagtanto niya na sinusukat niya ang kanyang buhay sa maling pamantayan. Inihahambing niya ang kanyang sitwasyon sa mga taong maaaring may pera, ngunit walang Diyos. At sinasabi ng Diyos sa kanya na ang kanyang maliit na pinagpala niya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng walang silbing kayamanan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsimula nang matuklasan niya ang bersikulo 23. Ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay iniutos ng Panginoon at siya ay nalulugod sa kanyang paraan. Naunawaan ni Maria na ang bawat matapat na hakbang na kanyang ginawa kahit na sa mahihirap na panahon ay kinumpirma ng Diyos. Hindi siya naglalakad mag-isa. Sa loob ng 3 buwan, nagsimulang lumitaw ang mga pagkakataong hindi niya naisip. Ang kanyang asawa ay tinawag sa isang mas mahusay na trabaho. Nagsimula siya ng isang maliit na negosyo na umunlad at ang kanyang mga utang ay nabayaran ng paisa-isa. Natuklasan ni Mary na ang awit 37 ay hindi lamang tungkol sa probisyon. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa landas ng Diyos kahit na hindi natin nakikita ang patutunguhan. Ipahayag ngayon sa mga komento, kinukumpirma ng Diyos ang aking mga hakbang at pinagpapala ang aking landas, ang parehong katotohanan ito na nagpabago. Sa buhay ni Maria ay magagamit mo ngayon ang unang makapangyarihang prinsipyo ng awit dahil sa Sifin ay aktibong pagtitiwala sa Panginoon. Sinasabi ng bersikulo 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti, tumahan ka sa lupain at kumain ka sa katapatan. Hindi ito passive trust kung saan maghihintay ka lang sa mga bagay na mangyari. Ito ay isang tiwala na kumikilos. Kapag tunay kang nagtitiwala sa Panginoon, 2 bagay ang mangyayari ng sabay-sabay. Nagpapahinga ka sa kanyang kontrol sa bawat sitwasyon, ngunit kumikilos ka rin ayon sa karunungan na inilagay niya sa iyong puso. Nagdadasal ka pero nagtatrabaho ka rin, naniniwala ka. Ngunit nagtatanim ka rin ng mga praktikal na binhi. Gumawa ng mabuti ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabuting tao. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga tamang pagpili, paggawa ng matalinong desisyon, at pagkilos ng may integridad kahit na walang nanunood. Lumilikha ito ng matibay na pundasyon kung saan maaring itayo ng Diyos ang iyong kaunlaran. Ang Feed on Faithfulness ay isang magandang ekspresyon na nangangahulugang makikita mo ang iyong seguridad sa katapatan ng Diyos, hindi sa mga pangyayari sa paligid mo. Kahit na mahirap ang pera, kahit na tila kakaunti ang mga pagkakataon, kinakain mo ang katiyakan na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang katotohanan ito ay nagbabago ng buhay sa buong mundo. Kung nakarating ito sa iyo ngayon, ito ay dahil may espesyal na gustong gawin ng Diyos sa iyong sitwasyong pinansyal. Ganito ngayon, pinalalakas nito ang mensaheng ito at dinadala ang paghahayag na ito sa mas maraming tao na kailangang malaman ang kapangyarihang ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon dahil dito mo makikita ang mga salita na maglalapit sa iyo sa tunay na kaunlaran na nagmumula sa Diyos. Ang aktibong pagtitiwala ay naglalabas ng kamay ng Diyos upang kumilos sa mga paraan na lampas sa iyong natural na pangunawa. Ngunit may isa pang prinsipyo sa awit na ito na nagpaparami sa kapangyarihan ng katotohanan ito. Ang talatang 8 ng awit 2:37 ay naghahayag ng isang bagay na revolusyonaryo. Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay nang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa Kanya na umuunlad sa Kanyang lakad sa taong nagpapatupad ng masasamang plano. Ang pasensya na ito ay hindi pagbibitiw. Ito ay banal na diskarte. Gumagawa ang Diyos sa perpektong panahon, hindi sa mga panahong desperado. Kapag natuto kang magpahinga sa Kanyang timing, hihinto ka sa paggawa ng mga desisyon sa pananalapi batay sa takot o pagkabalisa. Huminto ka sa paghahambing ng iyong sarili sa mga taong tila umuunlad
Sa pamamagitan ng mga kaduda-dudang pamamaraan, aktibo ang pasensya sa Biblia. Naghahasik ngayon kung ano ang aanihin bukas. Namumuhunan ito sa karakter kapag ang iba ay namumuhunan lamang sa mabilis na resulta. Nagtatayo ito ng matibay na pundasyon habang ang iba ay nagtatayo ng mga kastilyo sa buhangin. Kapag hindi ka nagagalit sa mga umuunlad sa pamamagitan ng mga tusong kagamitan, pinoprotektahan mo ang iyong puso mula sa kapaitan at inggit. Ang mga damdaming ito ay lason sa tunay na kasaganaan. Pinipigilan nila ang daloy ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay dahil lumilikha sila ng mga ugat ng kawalang kasiyahan. Ang bersikulo 34 ay umakma sa paghahayag na ito. Maghintay ka sa Panginoon at ingatan mo ang kaniyang daan at itataas kaniya upang manahin ang lupain. Ang salitang maghintay dito ay nangangahulugang aktibong pag-asa. Pag-asa na gumagana, pag-asa na nagpupursige ng may layunin. Ang pagsunod sa paraan ng Panginoon ay nangangahulugan ng pananatiling tapat sa kanyang mga alituntunin kahit na tila mas mabilis ang ibang mga pamamaraan. Nangangahulugan ito ng tapat na pagbabayad ng iyong mga bayarin, pagtrato sa mga tao ng patas pagbibigay ng ikapunang masaya, at pagiging bukas palad kahit nakakaunti ang mga bagay. Ang madiskarteng pasensya na ito ay nagpoposisyon sa iyo na tumanggap hindi lamang ng pera, ngunit isang mana, hindi lang pansamantalang probisyon, kundi pangmatagalang kasunduan. Ang talatang 21 ng awit 37 ay nagpapakita ng isa sa mga pinakadakilang lihim ng banal na kasaganaan. Ang masama ay humihiram at hindi nagbabayad, ngunit ang matuwid ay nagpapakita ng awa at nagbibigay. Binabaliktad ng prinsipyong ito ang lahat ng itinuturo ng mundo tungkol sa pera. Habang sinasabi ng mundo, mag-ipon para sa seguridad, sabi ng Diyos, magbigay para sa paglago. Habang ang kaisipan ng kakapusan ay bumubulong, hawakan mo ang lahat ng mayroon ka, ang sabi ng puso ng Diyos, bitawan mo upang makatanggap ka ng higit pa. Ang matuwid ay nagpapakita ng habag at nagbibigay, kahit na sila ay may kaunti. Hindi ito katangahan, ito ay banal na karunungan. Kapag nagbibigay ka ng may mahabagin na puso, nagtatanim ka ng mga binhi sa espiritual na larangan. At bawat binhing itinanim sa tamang lupa ay nagbubunga ng ani na higit sa orihinal na binhi. Ang pagbibigay kapag ikaw ay may kasaganaan ay madali. Ang pagbibigay kapag ikaw ay nangangailangan ay pananampalataya. At pinararangalan ng Diyos ang pananampalatayang ito sa isang supernatural na paraan. Ang bersikulo 20 ay nagpapatunay. Siya ay laging maawain at nagpapahiram. Ang kanyang mga anak ay isang pagpapala. Pansinin ang pag-unlad. Una siya ay mahabagin at nagpapahiram. Pagkatapos ay ang kanyang sariling mga anak ay nagiging isang pagpapala. Ang pagkabukas palad ay hindi lamang nagpapala sa kanyang buhay, ngunit lumilikha ng isang pamana ng pagpapala para sa mga susunod na henerasyon. Hindi ito nangangahulugan ng irresponsabling pagbibigay o pagpapahiram sa sinuman. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng pusong sensitibo sa patnubay ng banal na espiritu tungkol sa kung kailan, paano at kanino ibibigay. Nangangahulugan ito ng pagiging isang daluyan ng paglalaan ng Diyos, hindi isang saradong balon. Ang pagkabukas palad ay sumisira sa diwa ng kakapusan na nagpapanatili sa napakaraming tao na nakulong sa mga siklo ng paghihirap sa pananalapi. Ipinapahayag nito sa espiritual na universo na pinagkakatiwalaan mo ang Diyos na iyong pinagmumulan, hindi ang iyong trabaho, hindi ang iyong bank account. Isulat sa mga komento, ako ay isang channel ng kabutihang loob ng Diyos. Ipahayag ito bilang isang katotohanan tungkol sa iyong pagkakakilanlan dahil kapag naunawaan mo kung sino ka sa Diyos, ang iyong paraan ng pakikitungo sa pera ay ganap na nababago. Ngunit mayroon pa ring prinsipyo sa awit na ito na nagtatak sa lahat ng katotohanan ito at tinitiyak na ang mga ito ay nagpapakita ng kanilang sarili sa praktikal na katotohanan. Ang awit 37 ay gumagamit ng salitang mana ng ilang beses at ito ay hindi nagkataon lamang. Sinasabi ng bersikulo 11 na, ngunit ang maamo ay magmamana ng lupa at magagalak sa saganang kasaganaan.
Sinipi mismo ni Jesus ang talatang ito sa sermon sa bundok na nagpapatunay sa walang hanggang kaugnayan nito. Iba ang mana sa sweldo. Tumatanggap ka ng sweldo para sa iyong ginagawa. Makakatanggap ka ng mana para sa kung sino ka. Kapag naunawaan mo na ikaw ay anak ng Diyos, nauunawaan mo na ikaw ay may karapatan sa espiritual na pamana na kinabibilangan ng probisyon, proteksyon at kaunlaran. Ang maamo ay hindi ang mahina. Sila ang mga may lakas, ngunit piniling gamitin ang lakas na iyon sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Sila ang mga taong maaaring mawalan ng pag-asa, magalit o pilitin ang mga sitwasyon, ngunit pinipiling magtiwala sa oras at pamamaraan ng Ama. Ang bersikulo Timothy 9 ay nagpapalawak sa pangakong ito. Ang matuwid ay magmamana ng lupain at tatahan doon magpakailanman. Ito ay hindi lamang isang pangako sa hinaharap tungkol sa langit. Ito ay isang kasalukuyang katotohanan tungkol sa pagtatatag, tungkol sa pagkakaroon ng matatag na pundasyon, tungkol sa hindi mabubuhay magpakailanman sa kawalan ng kapanatagan at kawalang tatag. Ang masaganang kasaganaan ng maamo ay hindi pagmamayabang. Ito ay sapat na nag-uumapaw sa pagpapala para sa iba. Ito ay pagkakaroon ng sapat para sa iyong mga pangangailangan, iyong pamilya, iyong mga pangarap, at mayroon pa ring sapat na natitira upang maging instrumento ng Diyos sa buhay ng iba. Kapag naunawaan mo na ikaw ay isang tagapagmana, huminto ka sa pagmamakaawa at magsimulang maghari. Huminto ka sa paghingi ng mga mumo at nagsimulang matalinong pangasiwaan ang nasa iyo na sa pamamagitan ng espiritual na karapatan. Pinatutunayan ng bersikulo 39, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay mula sa Panginoon. Siya ang kanilang kalakasan sa panahon ng kabagabagan. Kahit sa mahirap na panahon, hindi ka walang magawa. Mayroon kang Ama na nagmamay-ari ng lahat at nangakong aalagaan ka bilang isang minamahal na anak. Ngayong alam mo na ang mga prinsipyong ito mula sa awit 37, kailangan mong baguhin ang mga ito sa mga praktikal na aksyon na magbabago sa iyong realidad sa pananalapi. Ang kaalaman na walang aplikasyon ay impormasyon lamang na nakakaaliw, ngunit hindi nagbabago. Una, maglaan ng pang-araw-araw na oras upang pagnilayan ang awit na ito. Huwag mo lang basahin ng mabilisan. Kumuha ng isang talata bawat araw at pag-isipang mabuti kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong puso sa pamamagitan ng mga salitang iyon. Hayaan silang maging bahagi ng iyong mindset. Ikalawa, sa bawat desisyon sa pananalapi, tanungin ang iyong sarili. Ang pagpili ba na ito ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon? Ako ba ay kumikilos ng may madiskarteng pasensya o desperasyon? Ang desisyon ba ay nagpapahintulot sa akin na maging bukas palad o pinipilit akong maging maramot? Ang mga tanong na ito ay gagabay sa iyo sa mga tamang pagpipilian. Pangatlo, simulan ang pagsasanay ng pagiging bukas palad kahit nakakaunti. Humanap ng paraan para pagpalain ng isang tao bawat linggo, kahit na maliit ito. Maaring ito ay tanghalian para sa isang taong nangangailangan, tulong sa isang bayarin, o isang espesyal na handog sa simbahan. Ito ay nagpapagana sa prinsipyo ng paghahasik sa iyong buhay. Ikaapat, itigil ang paghahambing ng iyong sarili sa mga taong umuunlad sa pamamagitan ng mga pamamaraan na hindi nagpaparangal sa Diyos. Magdiwang kapag ang iba ay tunay na pinagpala, ngunit ituon ang iyong mga mata sa iyong sariling landas at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong kwento. Ikalima, araw-araw na ipahayag ang iyong pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Diyos. Magsalita tungkol sa iyong pananalapi ng may pananampalataya, hindi takot. Gumamit ng mga salitang nakapagpapatibay na nagpapahayag ng pagtitiwala sa katapatan ng Ama. Ang salitang ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nakararanas ng kahirapan sa pananalapi. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang maihatid sa ibang tao ang paghahayag na ito na nagbabago ng buhay. Kapag inilapat mo ang mga alituntuning ito ng may tunay na pananampalataya at pagpupursige, may mangyayaring supernatural. Nagsisimulang magbukas ang mga pintuan, lilitaw ang mga pagkakataon, lilitaw ang mga solusyon. Hindi ka dumating sa sandaling ito ng nagkataon.
Itinuro ng Diyos ang iyong mga hakbang upang matanggap ang paghahayag na ito dahil mayroon siyang masaganang mga plano para sa iyong buhay. Ngayon, ihanda ang iyong puso para sa isang espesyal na sandali ng panalangin. Humanap ng tahimik na lugar, ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo, at hayaang kumonekta ang iyong espiritu sa puso ng Ama. Itatatak ng panalangin ito sa iyong buhay ang lahat ng iyong natutunan tungkol sa awit 107. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Mahal na Amang nasa langit, may pusong nagpapasalamat. Ako'y dumarating sa harapan ng iyong trono ng biyaya. Salamat sa paghahayag mo sa akin sa pamamagitan ng awit 37 nang walang hanggang mga simulain ng kasaganaan na nagpaparangal sa iyong pangalan. Kinikilala ko na hanggang sa puntong ito ay inaalalayan mo ako, at kahit na hindi ko naunawaan ang iyong mga paraan, hindi mo ako pinabayaan. Panginoon, pinili kong magtiwala sa iyo ng buong puso. Hindi ko na nais na manalig sa sarili kong pangunawa, ngunit sa bawat pasya sa pananalapi, sa bawat pagkakataong dumarating, sa bawat hamon na aking kinakaharap, ipinahahayag ko, ikaw ang aking pinagmumulan, aking karunungan at aking panustos. Patawarin mo ako sa mga panahong nag-alinlangan ako sa iyong katapatan, sa mga panahong ikinumpara ko ang sarili ko sa iba, sa mga pagkakataong inagaw ng pagkabalisa sa pera ang aking kapayapaan. Ngayon ay pinili kong magpahinga sa iyong perpektong panahon at hindi mag-alala sa mga umuunlad sa mga kaduda-dudang paraan. Ama, baguhin mo ang aking puso na maging bukas palad tulad ng iyong mapagbigay. Huwag nawang panghawakan ng mahigpit ang ipinagkatiwala mo sa akin. Gawin mo akong isang daluyan ng pagpapala, isang taong nagpapahiram ng walang hinihintay na kapalit na mahabagin sa mga nangangailangan, na nagpaparangal sa iyo ng mga unang bunga. Ipinahahayag ko sa aking buhay na ako ay tagapagmana ng iyong kaharian. Hindi ako isang espiritual na pulubi, ngunit isang minamahal na anak na may karapatan sa mga pangako ng tipan. Basagin ang bawat mentalidad ng kakapusan sa akin at sa aking pamilya. Naway dumaloy sa amin ang kasaganaan na nagmumula sa iyo upang pagpalain ang maraming buhay. Buksan mo ang aking mga mata sa mga pagkakataong iyong inihahanda. Bigyan mo ako ng karunungan upang pangasiwaan ng mabuti ang iyong ipinagkatiwala sa akin. Naway maging tapat ako sa maliliit na bagay upang magawa mo akong katiwala sa marami. Itatag mo ang aking mga hakbang at ituwid ang lahat ng aking mga lakad. Panginoon, naway ang aking kaunlaran ay laging para sa iyong kaluwalhatian. Naway makita ng mga tao ang aking buhay kapag tiningnan nila ito na ikaw ay mabuti, na ikaw ay nagmamalasakit sa iyong mga anak, at na ito ay nagkakahalaga ng paglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Natatanggap ko na ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga pagpapala ng awit 37 sa aking buhay. Ipinapahayag ko na hindi na ako magiging katulad muli. Ang aking pag-iisip ay nabago, ang aking pananampalataya ay lumakas, at ang aking pinansyal na hinaharap ay nasa iyong mapagmahal na mga kamay. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, ang aking tagapagligtas at Panginoon, ipinagdarasal ko at ipinahahayag ang mga bagay na ito. Amen. Ang panalangin ito ay naririnig na sa langit. Ang Diyos ay gumagalaw ng mga pangyayari. Naghahanda ng mga tao, nagbubukas ng mga landas na hindi mo pa nakikita. Magtiwala sa kanyang proseso. Kung ang salitang ito ay naantig ng husto sa iyong puso, mangyaring ilike ito at i-on ang mga notification para makatanggap ng mas makapangyarihang mga paghahayag mula sa salita ng Diyos. Dito, makikita mo ang mga katotohanan na nagbabago sa mga katotohanan dahil kung ano ang mangyayari sa iyong buhay ay mabigla kahit ikaw. Hindi pa tapos ang Diyos sa pagsusulat ng kwento ng iyong kaunlaran, at ang susunod na kabanata ng kwentong iyon ay nasa video na lalabas sa iyong screen ngayon. I-click ito ngayon dahil marami pang ihahayag sa iyo ang Diyos ngayon.